Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ilang sandali pa ng aming pag-aabang ay biglang pinatay lahat ng ilaw sa buong pamayanan. Sobrang tahimik na animoy walang tao. Lahat ng mga hindi kayang lumaban ay nailikas na ng hukbo ni Zuri. Tanging ang mga mandirigmang kalalakihan at kababaihan na lang ang naroon. Tinapik ako ni Tingting. Kuya Lino, paano tayo lalaban? Wala tayong makita sa paligid. Sabi ko naman. Pareho lang tayo, Ting. Yung kakayahan mong makakita sa dilim, gumagana ba, Kuya Lino? Hindi rin eh. Naramdaman kong may tumabi sa akin sa kaliwa. Babaylan, huwag mo na kayong maingay. Pansamantala lang muna yung kadiliman. Kapag nakapasok na sa pamayanan, ang kalahati ng hukbo ng mga drulak ay biglang sisindi lahat ng ilaw sa pamayanan. Si Ama ang nakaisip ng paraang iyan para manibago sa liwanag ang mga drulak. Galing sila sa dilim at matalas ang paningin nila kapag madilim. Kaya kapag nabigla sila sa liwanag, ay mahihirapan silang makakita ng maayos. Iyon ang pagkakataon natin para umatake nang hindi sila makakadepensa ng maayos. Basta, huwag kayong uuna sa pagsugod ha. Paunahin niyo muna ang hukbo namin. Oo sige, malinaw. Sagot ko pa sa kanya. Sa isip ko na mabuti at sinabi sa amin ni Jorem dahil wala akong ideya sa plano nila. Kung ganoon kadilim, baka hindi ko na rin payagan ang mga kasama ko na sumugod pa sa gitna. Dahil isa na iyong pagpapakamatay. Susugod ka sa labanan na malalakas at malalaki ang mga naroon tapos wala kayong nakikita. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nasa unahan na ang mga tumatakbong drulak. Nang biglang may tunog na parang mga nahulog na kawali at kung ano-ano sa may unahan ng pamayanan. Mukhang pain nila iyon para magtuloy pa sa looban ang mga kalaban. Noong naroon na sa unahan ang ibang mga drulak, ay isang tunog ng trumpeta ang aking narinig. Kasabay ng pagbagsak ng mga troso sa may bungad, bigla na ring nagliwanag ang kapaligiran dahil sa sunod-sunod na pag-ilaw ng mga sulok na nakapalibot sa pamayanan. Iyong mga pinaka-team leader ng bawat grupo ay may sinisigaw na kataga. Siguro sinasabi noon na sugod kasi magkakasabay na sumugod lahat ng mga mandirigmang Nephalim, Engkanto at Borhamin. Walang may kapangyarihan sa kanila. Talagang lahat ay manu-manong labanan. Espada, sibat at pana ang gamit. Nakakangilo sa tenga ang tunog ng mga angil noong mga dumating na kalaban. Sinabihan ko ang mga kasama ko na huwag rin basta-bastang susugod kapag hindi ko pa sinasabi. Mahirap na maipit sa gitna. Ang lalaki ng mga kalaban, pati na ang mismong mga Nephalim. Baka imbis na makatulong, ay makahadlang pa kami sa pakikipaglaban nila. Kuya Lino, kaya ba nating labanan ang mga iyan? Matatangkad na. Ang lalaki pa. Tsaka, sobrang babangis. Tanong pa ni Tingting. Maging ako man ay natatakot na rin. Dahil ang mga drulak pala ay mga halimaw na katawang tao. Tapos ang ulo ay parang sa kalabaw na may 4 na sungay. Tapos ang kanilang pang-ibaba, ang hita ay sa oso. Ang binti at paa naman ay sa malalaking kambing. Kaya naman, napakabilis nilang manakbo at maliksi din kung kumilos.
Hindi nagkakalayo ang tangkad ng mga drulak sa mga Nephalim. Pero di hamak na mas malalaki ang pangangatawan ng mga drulak. Kaya kapag humampas sila ng hawak nilang palakol na kanilang sandata, kahit pa makasalag ang isang Nephalim, ay napapatalsik pa rin talaga. Kuya Lino, ano ito? Sini? Manunood lang tayo? Sabi ko naman, anong gusto mo? Libing mo? Iiyak na lang kami? Maghintay ka. Humahanap ako ng tamang pwesto natin para hindi tayo pumanaw ng maaga rito. Nakita ko kasing parang naaawa na si Tingting sa sinasapit ng mga Nephalim na nakikipaglaban. Ang punto ko naman, mano-manong labanan iyon. Walang kapangyarihan na magagamit. Kaya lamang talaga ang malalaki at malalakas at hindi iyon fair match sa amin na maliliit lang o mga pangkaraniwang tao na size. Hanggang sa makita ko iyong tore sa may bandang gilid, may mga kababaihang Nephalim at diwata ang naroon. Gumagamit sila ng pana upang makatulong sa mga kasamahan na nasa ibaba. Kaso ang problema, sa dami ng mga drulak na sumugod, ay nahihirapan silang maapula ang sunod-sunod na pag-atake at hindi rin naman namamatay sa isang palaso lang ang mga drulak. Kaya naroon iyon nagtipon-tipon sa ibaba ng tore at pilit sinisira. May iilang mga babaeng Nephalim din naman sa ibaba ng tore na dumidepensa pero hindi sila sapat. Kaya sinabi ko, tara na! Doon tayong apat sa tore! Tulungan natin protektahan ang tore ng mga tagapana! Agad na nga kaming nagsipunta roon. Hindi kasi masasabing mabilis na pumunta dahil hindi rin gumagana ang kakayahan ng mga tikbalang na hawak namin. Kasi nga, no superpower zone ang lugar nila. Maging si Rene ay pangkaraniwang kabayo lang ang bilis ng takbo noon. Pagkalapit namin doon ay ginamit ni Tingting ang mga special moves na aming inaral. Tumalikod si Tingting, sabay pinagkabit ang dalawang palad. Doon naman ako pumatong, sabay hila niya pa itaas. Kaya mas mataas ang naitalon ko sa ere. Tamang-tama naman na may isang drulak na papataga na sa isang nakahigang babaeng Nephalim gamit ang palakol na malapad ang kabilang dulo tapos matulis naman ang kabila. Diretso kong isinaksak ang espadang hawak ko sa likuran noon. Agad namang napahinto iyon sa paggalaw at napaluhod. Binunot ko ang espada at tinaga sa gitna ng ulo. Humiwa naman iyon pero hindi nahati ang ulo. Masyado kasing matigas. Hinila ko naman ang babaeng Nephalim para makatayo. Maraming salamat, babaylan. Wika pa noon. Sabi ko naman, hindi pa tayo nananalo, kaya hindi pa oras ng pagpapasalamat. Wika ko pa at tinakbo ko na rin ang mga drulak na may kinakalabang Nephalim. Pinagtatagpas ko ang likuran ng kanilang paa para mahiwa ang litid at mapalugmo. Sa ganoong paraan ay mahihirapan silang kumilos kung hindi sila makakalakad ng maayos. Clea! Rene! Huwag kayong lalayo sa tore! Protektahan niyo sila! Sigaw ko pa sa dalawa. Pagkalapit naman nila roon, ay tumulong na sila sa pagpana. Dahil pareho din naman silang may dalang pana. Kami naman ni Tingting ay ginamit ang patakbo-takbong estilo. Hindi namin kakayaning makipagsabayan sa lakas ng mga drulak. Kaya dapat pahinain lang namin sila. Tapos bahala na ang mga Nephalim. Kapag nakakatsyempo naman kami ni Tingting nang medyo mabagal kumilos na drulak, ay pinagtutulungan na namin. Kaya marami din kaming napatay sa mga drulak na iyon. Sa kabutihang palad ay napigilan namin lahat ng drulak na umaatake sa tore ng mga tagapana. Hindi rin naman masasabing no space ang drulak na pumupunta sa amin. Hindi kagaya noong naroon sa labas na kinakalaban ng grupo ni Duran at ni Baod. Nakakamahigit 1 oras na siguro kaming nakikipaglaban. Hindi pa rin natatapos ang labanan. Para ring hindi nauubos ang mga drulak. Umakyat ako sa may gitnang bahagi ng tore para makita ang sitwasyon sa unahan.
Nakakapanlumo tignan dahil halos magkasing dami lang ang bilang ng mga patay na drulak at patay na mga Nephilim. Nakikita ko rin si Duran na naliligo na sa itim na dugo mula sa mga napapatay niyang drulak. Halata na rin ang pagod sa mukha nito. Noong makita kong hinaharap ni Joram ang 3 drulak, ay sumigaw na ako kay Tingting. "Ting! Si Joram! Mag-isa lang sa may kanto!" Sabi ko naman kay Clea at Rene, "Kayong dalawa, lumipat kayo ng pwesto! Depensahan niyo ang kinaroroonan ni Joram! Hindi siya pwedeng mamatay! Siya ang maghahatid sa atin sa Avalon!" Isinakay naman ni Rene sa likuran niya si Clea at agad tumakbo saka lumipat sa isang puno sa bandang gilid. Doon sila umakyat para pumana mula sa itaas. Kami naman ni Tingting ay parang nakikipagpatintero sa dami ng nadadaanan naming naglalaban bago kami makarating sa kinaroroonan ni Joram. Pagkalapit namin ay mabilis naming dinaanan ang likuran ng 2 mga drulak at tinagpas ang likuran ng paa. Napalingon iyon sa likuran, kaya noong humarap sila ay tag-isang paa na agad ang tumama sa kanilang dibdib mula kina Clea at Rene. Pagkaharap ko kay Joram ay naisaksak niya na rin ng diretso ang kanyang espada sa dibdib noong 3 drulak. "Babaylan, salamat! Akala ko katapusan ko na. Hindi ko kakayanin ang 3 drulak ng mag-isa sa ganitong kondisyon." Nakita kong marami na rin palang sugat si Joram. "Babaylan, alalayan niyo ako. Puntahan natin si Ama. Naipit na rin siya doon. Mukhang doble ang bilang ng mga dumating na mga drulak kaysa sa hukbo namin." Sabi ko naman, "Huwag na Joram, doon ka na muna sa may tore ng mga tagapana. Hindi gaanong mahirap ang pwesto na iyon. Kami na ang pupunta sa iyong ama. Clea, bumaba na kayo rito. Dalhin niyo si Joram sa tore ng mga tagapana. Alalayan niyo siya papunta roon." Agad naman akong sinunod ng 2 at dinala na si Joram sa kabilang bahagi kung saan naroon ang tore. "Ting, handa ka na? Ibang tiyatsa na ang gagawin natin. Dadaanan natin ang hindi bababa sa 50 mga drulak. Kailangan makarating tayo kay Duran. Kung hindi, ay mamamatay siya roon." "Sige, Kuya Lino." Agad na nga kaming kumilos at iniilagan ang mga wasiwas mula sa mga naglalaban sa gitna. Kapag may pagkakataon, ay sumasaksak din kami mula sa likuran ng mga drulak. Para kasing hindi kami kinakatakutan ng mga drulak dahil maliit kami kumpara sa kanila. Kaya ang mga Nephilim lang ang inaasikaso nilang labanan. Marami-rami rin akong natagpas na mga likuran ng paa bago kami nakarating sa harapan ng pamayanan. Nasa 10 na lang ang kawal ng pamayanan na naroon, kasama na si Baod at Duran. Agad kaming dumampot ni Tingting ng pana at pinagpapana iyong mga drulak na papaatake sa kanila mula sa likuran. Kahit hindi kami asintado gumamit ng pana, ay hindi naman sila mahirap patamaan dahil malalaki at malalapad. Isa pa, hindi naman malayo, kaya tusok din talaga agad ang mga pinapana namin. "Babaylan! Bakit kayo lumapit dito? Mamamatay lang kayo rito! Si Joram, nasaan?" Wika pa ni Duran. "Naroon sa tore ng mga tagapana. Pinagpahinga muna namin. Malubha rin ang mga sugat niya." "Bumalik na kayo roon, Babaylan! Dalhin niyo na si Joram at umalis na sa pamayanang ito. Magpahatid na kayo sa Avalon bago pa maging huli ang lahat." Wika pa ni Duran habang pareho kaming nakipaglaban. Sabi ko naman, "Duran, bakit hindi nyo gamitin ang kapangyarihan nyo bilang mga Borhamin? Kailangan nyo na iyon ngayon." "Wala na iyon sa amin, Babaylan. Inilagay na namin lahat sa harem." "Ha? Ano yun?" "Yun yung aparato para hindi maramdaman ng mga taga-Avalon ang presensya namin." "E di sirain na natin ang harem para magamit nyo na ang inyong kapangyarihan. Anong silbi na hindi kayo nararamdaman ng mga taga-Avalon kung malilipol naman kayong lahat dito ng mga drulak? Duran, sirain nyo na ang harem para matalo nyo ang mga halimaw na ito. At pagkatapos,
ay lisanin niyo na ang pamayanang ito bago pa dumating ang mga taga-Patas o mga taga-Avalon para wala na kayo dito pagkarating nila. Di ba? May mga pinalikas kayong mamamayan? Hindi ba sila mararamdaman ng mga taga-Avalon sa kanila pupuntahan? Hindi ba, Baylan? Dahil may dala rin silang harem. Yun naman pala eh. E di pagkatapos yung malipo lahat ng mga naritong mga drulak, ay sumunod na kayo sa kanila. At huwag nang babalik sa pamayanang ito. Humanap na kayo ng ibang lugar na gagawin yung pamayanan. Saglit naman na nag-isip si Duran. Pero Babaylan, sobra-sobra ang kapangyarihan na iyon para sa iisang nilalang. Kahit maghati kami ni Baod, ay baka hindi namin kayanin dalhin ang kapangyarihan na ilalabas ng harem. Sino ang gagamit ng kapangyarihan kung walang kayang humawak? Tanong pa ni Duran. Isip naman ako ng isip kung sino kaya sa kanila. Hanggang sa wala na akong ibang maisip, sabi ko na lang, ako na, Duran. Alam kong may tiwala ka sa akin. Ako ang gagamit ng kapangyarihan ng harem. At kapag nagwagi kayo rito, ipangako mo, ihahatid nyo kami sa Avalon. Tapos, ibabalik ko sa inyo ang kapangyarihan na makukuha ko sa harem. Nagkatinginan si Duran at Baod hanggang sa tumango si Baod. Sigurado ka ba, Baylan? Kakayanin mo? Kami nga na malalaking tao at dugong burhamin ay hindi kakayanin ang buong kapangyarihan ng harem. Ikaw pa kaya na isang taong mortal lamang? Wika pa ni Baod. Sabi ko naman, walang masamang sumubok, di ba? Kapag hindi ko kinaya at nasawi ako, edi wala na kayong ihahatid sa Avalon. Isama nyo na lang muna ang mga kasama ko kung saan kayo lilikas. Kung may matitira pa sa inyo dito na buhay. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, sigurado ka dyan sa mga pinagsasabi mo? Hindi lang ito kapangyarihan ng kidlat, kundi kapangyarihan ng mga burhamin. Baka nakakalimutan mo, hirap tayo makalapit sa mga burhamin dahil sa kanilang sobra-sobrang itim na kapangyarihan. Sabi ko naman, nakalimutan mo na rin ba, Ting, ang mutya ng sinukuan ni Lilibet na hawak ko? Ano bang balak mo, Kuya Lino? Ano pa nga ba, kundi hahatiin ang kapangyarihan ng harem sa Kyanite, Kidlat at Sinukuan. Siguro sapat na iyon na paglalagyan ng kapangyarihan noon. Ay, ewan ko, Kuya Lino. Natatakot ako sa plano mong iyan. Sabi ko naman, talaga? Mas natatakot ka pa kaysa sa daan-daang drulak na paparating? Hindi ko alam, Kuya Lino. Pareho lang nakakatakot yun eh. Duran, tara, dalhin mo na ako sa harem. Nagsalita naman si Duran. Baod! Pilitin niyong hindi makatawid sa troso ang mga naritong drulak. Mas kaunti ang hukbo ni Jorim na lumalaban sa loob. Oo, Duran, ako bahala. Sige na, bilisan niyo na kung ano man niyang gagawin ng Babaylan. Agad na nga kaming tumakbo ni Duran papunta sa loob ng pamayanan. 2 espada ang hawak niya. Lahat ng madadaanan namin, lalo na iyong mga nakatalikod, ay walang hirap niyang pinagpapaslang. Hingal na ako sa kakatakbo sa pagsunod sa kanya. Nasa may dulo pa pala banda ang pinaglalagyan nila ng harem. Pumasok kami sa isang kubo, tapos may binuksan siyang taguan sa ilalim ng lupa. Inilabas niya mula roon ang isang kahon. Pagkabukas ng kahon ay para iyong puzzle. 3 kahon din ang naroon. Babaylan, kapag pinaghiwalay mo ang 3 kahon na iyan, ay lalabas na ang kapangyarihan na inilagay ng 20 orihinal at purong burhamin na nagtatag ng pamayanang ito. Papasok ang kapangyarihan sa kahit sinong nilalang na may buhay na nasa paligid. At kapag hindi kinaya ng katawan, ay mamamatay. Nasabi ko na sa iyo ang kailangan mong gawin. Babalik na ako sa laban. Wika pa ni Duran. Pagkasabi ni Duran noon ay iniwan na ako. Sabi ko pa sa isip, ano to? Walang orasyon? Walang manual? Basta paghihiwalayin lang? Ermitanyo, humanda ka. Prito na naman ang itlog mo rito. Hihigupin natin ang kapangyarihan ng mga burhamin na inilagay dito. Lino, hindi ko yun kakayanin. Hindi ako magiging prito o tostado, kundi abo na agad diretsyo. Huwag kang mag-alala, Ermitanyo. Sa oras na mapaghiwalay ko ito, ay gagana na ang kapangyarihan ng sinukuan.
Doon ko papapuntahin ang karamihan ng enerhiyang lalabas. Tanggapin mo lang ang kaya mo. Ang iba ay sa kidlat mo ikarga. Dapat mas marami ang mapupunta sa mutya ng sinukuan. Sige Lino, masusunod. Pumikit na ako, sabay hawak sa isang box at iniurong na iyon isa-isa para paghiwa-hiwalayin. Biglang nagsabog iyon ng itim na uso at sa katagalan ay naging pulang liwanag. Ramdam ko ang pagpasok ng kapangyarihan sa aking katawan. Halos kasing sakit iyon ng torture ni Alessandra. Parang kinukuryente ang bawat ugat ko sa buong katawan, lalo na sa ulo. Kaya magkasabay na kaming sumisigaw ni Ermitanyo habang tinitiis ang sakit na dulot ng pagpasok ng kuryente sa aking buong katawan. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nagsisigaw sa sakit. Basta namalayan ko na lang na nakaluhod na ako sa lupa. Nagliliwanag ng pula ang laman ko mula sa loob. Sobrang init din ang pakiramdam ko na parang gusto kong maghanap ng kasuntukan para mailabas ang init na iyon. Ermitanyo, buhay ka pa? Oo, Lino. Buhay pa kaunti. Ha? Meron ba noon yung buhay kaunti at buhay marami? Ewan ko sa'yo, Lino. Magtrabaho ka na. Masyadong mabigat para sa akin ang kapangyarihan na ikinarga mo. Kaya kailangan magamit mo na yun agad para mabawasan. Pagsusungit pa ni Tanda sa loob ko. Naglakad na ako papalabas ng kubong iyon. Noong mapalingon ako sa gilid ay meron doong salamin. Laking gulat ko noong makitang nagliliwanag ng pula ang aking mga mata. Sabi ko naman, "Nice! Red eyes ah! Parang may sore eyes lang." Tapos nagtuloy na ako sa paglabas noong kubo. Noong nasa labas na ako, ay doon ko lang din napansin na pati ang buo kong katawan ay nagliliwanag na rin pala. Iyon bang parang glow in the dark na ako pero kulay pula? Kaya agad naman akong napansin ng mga drulak. Umangil lang malakas ang isa sa mga nakakita sa akin at itinuro ako. Sabi ko naman, gusto niyong masubukan agad ang kapangyarihan ng mga Borhamin? Di tara, dito tayo. Wala akong hawak noon na kahit anong sandata. Nakatayo lang ako at nakaabang sa kanila. Hindi bababa sa 20 drulak ang papasugod sa akin. Ikinalso ko na ang aking kanang paa sa likuran para makakuha ng buwelo, sabay takbo papasugod sa kanila. Natuwa ako dahil gumagana na ang mga kapangyarihan na meron ako. Kaya nagagamit ko na rin ang bilis ng tikbalang. Tila ba nag-slow motion ang palibot ko at ang bagal ng kilos ng lahat at ako lang ang mabilis. Kaya walang kahirap-hirap kong pinagsusuntok ang mga drulak sa katawan. Bawat masusuntok ko ay butas at punit ang katawan. Maging kapag ang ulo ang sinusuntok ko, ay nababasag at nadudurog iyon na parang pakwan. Napapadura na lang ako dahil sa mga tilamsik ng itim na dugo na napupunta sa aking bibig. Sa isang iglap lang ay naubos ko na ang unang bugso ng mga drulak na sumugod sa akin. Kaya tumakbo na rin ako papunta sa may harapan. Hindi ko na mabilang ang bulto-bultong mga drulak na papasalubong naman sa akin. Kaliwa kanan ang gamit kong kamay sa pagsuntok. Tila ba, napakalambot lang ng katawan nila kapag sinusuntok ko. At lahat ng atake nila kahit pa espada o iyong palakol ang gamit ay napakabagal sa paningin ko. Walang hirap ko iyong naiilagan at nakakasuntok agad ako sa katawan nila at napupunit na iyon na parang papel. Una kong tinungo ang tore kung saan naroon sina Tingting pati na si Jorem. Naabutan kong hirap na sila doon. Binabaha na sila sa dami ng mga nakapasok na drulak. Dinaanan ko lang ang mga nakahilerang drulak at pinagsusuntok sa ulo. Basag talaga iyon at iyong nasa harapan ni Tingting ay sinuntok ko rin ng diretso sa ulo at tumalsik lahat ng dugo at utak sa mukha ni Tingting. Hayop ka, Kuya Lino!
Pinakain mo ako ng dugo at utak ng halimaw! Sigaw niya pa, pero papalayo na ako na tumatakbo para puntahan naman ang harapan. Pagkarating ko roon, ay agad akong humarang sa pagitan ni Duran at noong 3 drulak. Dumampot ako ng 2 mahahabang espada ng mga Nephalim. Kitang-kita ko na mula sa aking mga kamay ay dumaloy ang pulang liwanag at bumalot sa 2 espada na hawak ko. Sinalubong ko ang hindi mabilang na mga drulak na paparating pa lang galing sa itaas ng bundok. Naisip kong mukhang wala pa sa kalahati ang nakita noong 3 Nephalim na inutusang sumilip. Kasi ang sabi noon ay mga nasa 300 lang ang drulak na paparating. Sa estimate ko, baka nasa mahigit 500 na ang naroon na drulak sa pamayanan. Tapos meron pa ring paparating mula sa itaas. Nagpatuloy ako sa pakikipaglaban sa mga pababa na mga drulak. Halos wala na nga akong matapakang lupa. Puro na katawan ng mga patay na drulak ang tinatapakan ko. Hanggang sa hindi katagalan ay huminto sa pag-atake ang mga drulak na naroon sa may itaas ng bundok. Kaya bumalik na ako sa may harapan ng pamayanan. Naroon nakatayo at hingal na hingal sina Duran at Baod, kasama ang 3 kawal na natira. "Babaylan! Napakalakas mo pala!" sabi pa ni Baod. Sabi ko naman, "Hindi ko naman to kapangyarihan na. Ito yung galing sa harem eh." "Hindi ang galing sa harem ang ibig kong sabihin, Babaylan, kundi ang kakayahan mong bitbitin ang laman ng harem. Isang nilalang na may mataas na espiritual na poder lang ang kayang humawak ng ganyan kalakas na kapangyarihan." Sabi ko naman, "Oo nga, nadadala ko, pero nahihirapan din ako. Sobrang bigat sa pakiramdam eh." "Bakit huminto sa pagsalakay ang mga drulak?" "Malamang natakot na sa'yo." Sabi ko naman, "Hindi pwedeng may makaalis pa sa kanila dahil hindi malayong bumalik pa ang mga iyan kapag nakarecover at nakapag-ipon uli ng mas maraming tauhan." Sabi naman ni Duran, "Tama ka, Babaylan, pero hindi ko alam ang gagawin para mapasugod sila uli rito." "Ganito, Duran, hamunin nyo. Mag-ingay kayo, tapos tatago muna ako sa may likuran. Kapag lumusob silang muli, ay magsitakbo na kayo papunta sa may looban ng pamayanan. Ako lang dapat ang maiiwan dito. Gagamitan ko sila ng ibang atake para walang makatakas at walang matira. Siguraduhin mong nakakover lahat ng tauhan mo para hindi sila tamaan ng kidlat. Magpapaulan ako." "Sige, Babaylan!" Wika pa nila at agad nang kumuha ng metal na kalasag at pinukpok para mapaingay habang kinakawayan na pinapalapit ang mga drulak na nasa unahan. Ilang saglit pa ay muling nagkaingay sa hanay ng mga drulak na parang galit na galit. Hanggang sa nagsabay-sabay ng sumugod muli ang mga drulak na naroon sa itaas na bahagi. Kaya agad nagsitakbo papasok sina Duran at Baod, kasama pa ang ibang mga kawal. Naroon ako sa may bandang gitna ng pamayanan. Noong makalampas na sa akin sina Duran at wala na ako nakikitang Nephalim sa paligid, ay tumayo na ako sa gitna. "Ermitanyo, mukhang marami namang kapangyarihan ang nakuha natin. Ikonekta mo lahat sa kidlat at magpaulan ka ng marami." Nakadipa ako noon sa gitna habang hinihintay ang mga drulak na makalapit. Gigil naman silang makalapit sa akin. Noong nasa 10 hakbang na lang ang layo nila, ay ikinumpas ko na ang aking kamay paibaba. Hindi mabilang na malalaking guhit ng kidlat ang bumagsak sa lupa. Sunog lahat ng matamaan. Patuloy pa ako sa pagkumpas para maubos na lahat ng naroon. Pero may mga drulak na nahaharangan ng mga puno, kaya hindi sila matamaan ng kidlat mula sa itaas. Kaya ang ginawa ko ay diretso ko nang itinuro sa kanila ang aking nakabukas na kamay. At mula sa aking mga daliri ay doon lumalabas ang maliliit na kidlat. Lahat ng ituro ko ay tinatamaan ng kidlat at nagiging abo.
Patuloy pa rin sa pag-ulan ng maraming kidlat hanggang doon sa may itaas ng bundok. Kaya maging doon ay makikita ang mga gumugulong na patay na drulak. Nagtagal pa iyon ng mahabang mga minuto bago ko napansin na humupa na ang malaking kidlat at wala ng drulak sa paligid. Ikinumpas ko ang aking kamay, sabay pinaglapat ang aking mga palad para isarado na ang portal ng kapangyarihan sa aking katawan para wala nang lumabas pang kidlat. Tahimik na tahimik ang kapaligiran hanggang sa magsigawan lahat ng natirang mga Nephilim, sigaw ng pagbubunyi sa pagkapanalo namin sa malaking labanan na muntik nang umubos sa kanila. Nakita kong nakataas rin ang kamay nila Duran at Baod habang may hawak na espada at sumisigaw sa tuwa. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 192. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exy, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghap, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan,
Jesmar Ocampo at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.